DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Wala nang saysay pang kalayaan dahil wala na rin silbing sinasabi mong panibagong bukas. Naglaho ng aking kinabukasan dahil winasak ito ng isang maling paratang. Wala nang kwenta ang aking buhay dahil paubos ng aking lakas at panahon. Kaya sabihin mo sa akin, aanin kong bukas kung wala akong magigis ng umaga! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Nakapagpasya na ako. Hindi na ako kakandidato sa susunod na eleksyon. Bakit naman, Ma? Tama na siguro yung 2 term. Ayoko na. Pagod na ako makipaglaro sa maruming sistema ng politika. Oh, nakakapagod talaga, Mama. Mahirap lumangoy ng salungat sa agos ng tubig. Bakit niyo pahihirapan ang inyong mga sarili? Kung pwede naman kayo makiayon sa nakagawian nating sistema at kalakaran. Ang inaayunan na yung tama at hindi ang mali. Kaya hindi umaasenso ang ating bansa dahil napakaraming bulok na trapong katulad mo, Kuya Brando. Pwede ba, Ramil? Humarap ka muna sa salamin bago ka magsalita ng ganyan. Huwag kang magmalinis dahil mabaho at marumi ka rin. Mga anak, Pinagsamantalahan mo at inanakan ng dati nating katulong. Meron kaming relasyon kaya hindi ko siya pinagsamantalahan. Oh. At isa pa, wala yung kinalaman sa pagiging mayor ko dahil wala pa ako sa mundo ng politika nang mangyari yun. Kahit ano pa ang sabihin mo, ano ba kayo? dungis pa rin sa ating pangalan ang ginawa mo. Mas malaking dungis pa rin ang iyong pagiging korap. Isang katerbang kaso mo sa ombudsman. Pwede ba tama na yan? Maghintay na lamang kayo ng update. I-anunsyo ko na ang pasya ko sa susunod na pagpupulong ng ating partido. Bahala kayo, Ma. Kung yan ang desisyon nyo, siguro pwedeng ako na lang ang kumandidato bilang gobernador ng ating lalawigan. Bakit, Kuya Brando? Nakasisiguro ka bang ikaw ang pipiliin ng ating partido? At sino sa palagay mo? Ikaw? Pareho nating alam na kulelat ka sa survey at ako ang nangunguna. Kaya huwag ka nang umasa.
Alam niyo namang hindi ako pwedeng kumandidato bilang congressman dahil pangatlong term ko na ngayon. Kaya gusto kong kumandidato bilang gobernador. Ang problema, interesado rin ang kapatid mo na kumandidato sa inaasa mong posisyon. Kaya nga, Ma, kumbinsihin niyo si Ramil na tumakbo na lang uli bilang mayor. Total nakakadalawang term pa lang siya. Kapag nagpa siya sa Ramil na kumandidato bilang gobernador, wala na ako magagawa. At gaya ng nasabi ko, ang partido natin ang pipili ng kandidato. At si Ramil ang malamang na mapili. If that's the case, I have no other option except to run for governor as independent candidate. Nahihibang ka na ba? Kapag kinalaban mo yung kapatid, sigurado pareho kayo matatalo. Basta ako ang dapat magmana ng upuan niyo. Ako ang susunod na gobernador ng ating lalawigan. Ako lang, Ma. Ako lang at wala nang iba. Sigurado po kayo, Ma'am Alicia? Malamang na ang dalawa ninyong anak ang magbabanggaan kapag hindi kayo kumandidato sa susunod na eleksyon. Tama ka. Ngayon pala nagigirian na sila eh. Pero ayoko na talaga. Alam mo namang wala akong alam sa politika. Nagkataon lang na napaslang yung asawa ko. Kaya ako ang ibinoto ng mga kababayan natin. Pero sinikap naman ninyong maging isang mabuting lingkod ng bayan, katulad ng asawa nyo. Oo, ginawa ko ang lahat. Pero nabigo pa rin akong sugpuin ang talamak na problema sa droga at weteng. Natakot kasi akong matulad sa sinapit ni Alfonso. Mahirap, Henry. Napakahirap. Mag-iisang matinong politiko. Isa kang abogado. Kaya alam mo kung ganong karumi ang politika dito sa ating lalawigan. Nako, Ma'am. Hindi lang po dito sa lalawigan natin, kundi sa buong bansa. Matagal na po kasing umiiral ang bulok na sistema ng politika sa ating lipunan. At kahit at sinong presidente pa ang umupo, walang magagawa. Kaya nga ayoko na eh. Suko na ako. Gusto ko na lisanin ang magulong mundo ng politika. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat naman at kasama kita ngayong birthday ko. Siyempre, pwede ba naman kitang baliwalain? Nagawa mo na yan last year? Dahil mas ginusto mong makasama mga kaalyado mo sa politika. Kaya nga gusto kong bumawi ngayon. Sabihin mo kung anong regalong gusto mo. Kahit ano, basta't kaya ko, ibibigay ko. Huwag na. Dahil sigurado mabibigo lang ako. Bakit? Ano ba yun? Sige na, Pamela, sabihin mo kung anong birthday wish mo at tutuparin ko. Huwag na nga. Dahil ayoko lang madismaya. Pinapangunahan mo kasi ko eh. Sabihin mo muna bago ka... Iiwan mo ang politika. Yan. Yan ang birthday wish ko. Pamela? O ano? Kaya mo ba? Ang dami mo naman pwedeng hilingin. Bakit yun ba? Dahil hindi ako matatahimik hanggat nasa loob ka ng marumi at komplikadong mundo ng politika. Ayokong sabitin mo ang naging kapalaran ng tatay mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mangyayari yun. Dahil... Oh no! Dumapa ka! Basta dumapa ka, bilisan mo! Heto na nga bang sinasabi ko eh. Ano ba problema? Nadaplisan na ako sa braso. Tapos wala ka naman tama. Yung mga bodyguard ko malubha.
Dahil nakipagbarilan sila sa mga guns na yun. Yun na nga eh. Kung wala kang bodyguard na nagbabantay sa labas, baka nasa morgue ka na ngayon. Hindi lang ikaw, kundi pati ako. Pero buhay pa rin tayong pareho. Kaya magpasalamat na lang tayo. Pero hanggang kailan, Ramil? Hanggang kailan malalagay sa peligro ang buhay mo? Huwag mo nang hintayin pang may mas malalang mangyari. Kaya kalimutan mo ng politika. Pamela, ang sabi mo sa akin noon, susuportahan mong desisyon ko kapag pumasok ako sa politika. Bakit? Bigla yatang iba na ngayon ang ihip ng hangin. Oo, noon yun. Pero dahil sa mga nasaksihan ko at kung paano ito nakaapekto sa relasyon natin, nagbago na ang isip ko. Hindi lang ito ang una, dahil ilang beses nang may nagtangka sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako mamamatay. Dahil hindi pa tapos ang aking misyon. Marami pa akong plano para sa ating bayan. Paano naman ako, Ramil? May plano ka rin ba para sa akin? Okay. Pagkatapos ng eleksyon, matalo man ako o manalo, paplanuhin na natin ang ating kasal. Ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin 3 years ago. Pero hanggang ngayon, para pa rin akong tanga na umaasa sa wala. Konting panahon na lang ang hinihiling ko sa'yo. Konting tiyaga na lang at maaayos din ang lahat. Once and for all, Ramil. Dapat ka na siguro mamili. Alin ba ang mas mahalaga sa'yo? Ako? O ang iyong ambisyon? Oh, kumusta ka na? Okay na ako, Henry. Baka bukas lang pwede na akong umuwi. Oh, kumusta na pala yung preliminary investigation sa nangyari? May resulta na ba? Meron na bang suspect ang mga investigador? Wala namang ibang pwedeng gumawa yun kundi ang mga kalaban mo sa politika. Marami ka kasing binanggang drug lord at gambling lord. Tapos, malapit ng eleksyon. Kaya posible ring mga politikong kandidato ang gustong magpatumba sa'yo. Ganyan-ganyan din ang nangyari sa tatay mo, di ba? Mga karibal niya sa politika ang nagpatumba sa kanya. Kung ganun, posible ring suspect si Kuya Brando. Pinaghihinalaan mo ang sarili mong kapatid? Sasabi mo lang, di ba? Gusto kasing kumandidato ni Kuya bilang gobernador. At alam niyang akong pinakamahigpit niyang karibal. At sa palagay mo, magagawa yun ni Brando? Ano ka ba, Henry? Para namang hindi mo kilala si Kuya. Utak kriminal din siya. Sa katunayan, marami na rin siyang ipinatumba. At kapag napatunayan kung siya ang may pakananon, humanda siya sa akin. Hindi ko siya uurungan kahit hanggang kamatayan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang bango mo. Siyempre. Kita mo naman bagong paligo ako. At Shield Bath Soap ang ginamit ko sa Mon. Kaya pala panayan dikit mo sa akin. Mukhang alam ko na ang nasa isip mo. Forget about it, Sabrina. At wag na wag mo kung kukulitin. Bakit naman kasi kansilado na yung credit card ko? Masyado kang magastos. Mamumulobi ako kung hindi ko puputulin ng luho mo. Ano bang luho ang pinagsasasabi mo dyan? Maria lang naman yung ginagastos ko Milyones ang gastos mo kada buwan. Yung ba sinasabi mong barya? Oo nga, pero barya pa rin yun. Kumpara sa kinikita mo. Sa pork barrel mo pa, Wala na. Tapos na ang dilihensya ko dahil last term ko na. Kaya sa ibang posisyon na ako kakandidato. At pag natalo ako,
tapos na ang ating maliligayang araw. Sineswerte ka pa rin, Tol. Mahina ka kasing dumiskarte. Palpak ang plano mo. Mukhang may tinutumbok ang pananalita mo, ah. Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi lang ikaw, marami kayo. Yun na nga eh. Sa dami ng mga kaaway mo, bakit pati ako isinama mo sa iyong pinaghihinalaan? Gusto mong kumandidato bilang gobernador. At alam mong ako ang malaking hadlang sa iyong ambisyon. Kaya may malinaw kang motibo para itumba ko. Sa lahat ng ayaw ko, yung pinagbibintangan ako ng walang sapat na ebidensya. Pag napikon ako, tototohanin ko paratang mo. Huwag mo akong hahamunin dahil hindi kita uurungan. At kung merong tutumba sa ating dalawa, titiyakin kong ikaw yun. Kaya mag-ingat ka dahil malapit nang isulat sa lapida ang iyong pangalan. Hindi ko alam kung anong binabalak ni Ramil. Kaya dapat lang na lagi akong nakahanda. Hindi sapat na umasa lang ako rito sa 2 bodyguard ko. Kailangan ko ng dobleng pag-iingat. Pinagbantaan ako ng tarantado kong kapatid. At hindi ko yun dapat baliwalain. Uunahan ko siya. Kailangan kumilos ako sa lalong madaling panahon. Sir, may umarang na kotse sa ating harapan. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Naku, bumukas ang bintana, sir. At may baril na tinutok sa atin. Wag! Wag! Ito na nga ba ang katapusan ni Brando? At sino ang tumambang sa kanya? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Quaton, at si Phil Cruz sa papel na Ramil. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas.
Wala nang saysay pang kalayaan dahil wala na rin silbing sinasabi mong panibagong bukas. Naglaho ng aking kinabukasan dahil winasak ito ng isang maling paratang. Wala nang kwenta ang aking buhay dahil paubos ng aking lakas at panahon. Kaya sabihin mo sa akin, aanin kong bukas kung wala akong magigis ng umaga! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Huwag ka mag-alala. Dahil gagawin ko ang lahat para matukoy kung sino ba ang nagtangka sa buhay mo. Malakas ang kutob ko, Mama. Si Kuyang may pakananon. Bakit mo nasabi yan? Kami ni Kuyang mahigpit ng magkaribal na posibleng magmana ng iyong upuan. At alam niyo namang halang ang bitukan ng taong yun. Kahit na. Hindi pa rin ako naniniwala magagawa niya yun. Sandali, tumatawag si Brando. Hello? Oh, bakit? Ano nangyari? Ano? Totoo ba yan? Asan ka ngayon? Sige. Pupunta kami riyan. Kumusta ka na? Eto, buhay pa rin. Buti na lang sa balikat lang ang tama ko. Ba't nga pala sinama niyo rito ang kriminal na yan? Mukhang ako naman ang pinagbibintangan mo ngayon. Sino pa? Ako ang pinagbibintangan mong tumambang sa'yo. Kaya gusto mong gumante. Isa pa, pinagbantaan mo ko kaya ikaw ang numero unong suspect ko. Hindi ako kasing tanga mo. Dahil kung akong gumawa nun, siguradong paglalamayan ka na ngayon. Teka, sandali. Huwag kang magpadalos-dalos. Wala pa tayong kasiguruhan kung sino talaga nasa likod ng krimeng ito. Aalamin ko ito. At ako mismo mangunguna sa pag-iimbestiga sa pangyayaring ito. 2 bodyguard kong napatay.
At nasa kritikal na kalagayan ng aking driver. Kaya nga aalamin ko kung sino ang mastermind sa karumaldumal na krimeng ito. Hindi nyo na kailangan mag-imbestiga. Dahil nasa tabi nyo ang tunay na salarin. Ramil, tapatin mo ako. Wala ka ba talagang kinalaman sa pangyayaring ito? Bakit, Mama? Sa palagay niyo ba magagawa ko yan? Meron kang kapasidad na gawin yun. Dahil marami ng beses na nabahira ng dugo ang iyong mga kamay. Ma, ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. At isa pa, puro kriminal at masasamang tao lang ang napatay ko. At wala kahit isang inosente kung idinamay. Yun nga eh. Kriminal ang tingin mo sa iyong kapatid. Kaya hindi na ako magtataka kung pagtatangkaan mo siyang patayin. At sa gagawin ko investigasyon, isa ka sa mga magiging suspect. Bahala ho kayo kung anong gusto niyo isipin. Basta't isa lang ang masasabi ko, Ma. Inosente ko. Hindi ako ang may kagagawa nun. Sige. Paniniwalaan ko sa ngayon ang sinabi mo. Pero kung mapatunayan ko na may kinalaman ka nga sa kasong ito, hindi ako magdadalawang isip na dakping ka at ipatupad ang batas. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magandang tanghali po, Mayor. Anong ibig sabihin nito, Hepe? Bakit napasugod kayo sa aking opisina? Tapos, ang dami niyong kasamang pulis. May dala kaming warrant of arrest para sa inyo, Mayor. Kaya, ikinalulungkot ko po. Kailangan namin kayong arrestuhin. Warrant of arrest? Para saan? Pwede ko ba makita? Eto po, tingnan nyo. Tingnan. Hindi totoo ito. Kahit pa punitin mo yan, hindi mo na bababaligtad pa ang katotohanan. Mama, Nahuli namin ng dalawa sa mga gunmen na tumambang sa kuya mo. Mga dati mo silang bodyguard. At ikaw ang tinuturo nilang mastermind. bakit hindi niyo agad ito sinabi sa akin? Sinadya ko talagang ilihim sa iyo. At hindi ko rin ito pinaalam sa media. Baka kasi makatakas ka pa kapag nalaman mo na ikaw ang primary suspect. Sige na. Dakpin niyo siya. Sandali. Mayor. Bitiwan niyo ko. Please, Mama. Huwag niyong gawin sa akin ito. Sabi ko naman sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na ipatupad ang batas. Sige na. Isakay niyo siya sa mobile car. Bitiwan niyo ko. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan! Oh, hindi lang pagkain itong dala ko ha. Meron din akong dalang Shield Bath Soap at Unique Toothpaste. Kasama ng iba pang gamit na kakailanganin mo. Maraming salamat, Henry. Mabuti naman at dito ka nila kinulong sa detention cell ng NBI. Maayos ba naman ang pagtrato nila sa'yo rito? Okay naman. Kaya lang para akong mapapaliw. Hindi ko sukat akalain na sasapitin ko ang ganitong trahedya. Eh kahit naman ako eh. Hindi ko rin inaasahan na mangyayari sa'yo to. Kumusta naman ang kaso ko? Ano ba ang lagay ko? Alam mo, Ramil, to be honest with you, tagilid ang kaso mo. Ha? Mabigat ang ebidensya laban sa'yo. Bukod sa ikaw ang itinuturo ng dalawang gunmen, meron pang hawak na video ang kapatid mo. Anong video? Meron pala siyang hidden camera sa kanyang opisina. At nakarecord doon sa video nang pumunta ka ron at magbanta ka na itutumba mo siya.
Yun ang mga naging basehan nila para makapag-issue sila ng warrant of arrest laban sa'yo. Kung sakaling makonvict ako, anong magiging kaparusahan ko? 2 counts of murder at 2 counts of frustrated murder ang nakasampang kaso laban sa'yo. At napakabigat ng parusa sa krimeng yun. Sa 2 counts of murder pa lang, 60 taong pagkakabilanggo ang kaparusahan yun. Ang ibig mo sabihin, habang buhay na talaga akong makukulong kapag nakonvict ako? Hindi ito pwede. Gawin mong lahat ng paraan para mapawalang sala ko. Gagawin ko ang lahat. Pero wala akong may gagarantiya sa'yo. Gaya ng nasabi ko, tagilid ang lagay mo sa kasong ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maawa po kayo kay Ramil. Hindi niya magagawa ang krimeng yun. Kilala niyo naman siya eh. Hindi po siya masamang tao. Hindi ko rin inisip na magagawa niya yon. Pero yun ang lumabas sa aking investigasyon. Marahil ay na-frame up lamang po siya ng mga tunay na mastermind. Huwag mo nang ipagtanggol ang kriminal mong boyfriend. Ang dapat sa kanya, mabulok sa bilangguan. Hindi kriminal si Ramil. Ang asawa mong kriminal dahil isa siyang magnanakaw. Ibinubulsa niya ang pera ng taong bayan. Dahan-dahan ka ng pagsasalita, ha? Kapag napikon ako sa'yo, puputulin ko yung dila mo. Sandali. Ano ba? Magsitigil nga kayo. Kung gusto niyo mag-iskandalo doon kayo sa labas at wag dito sa loob ng bahay ko. Yan kasing ambisyosang maldita na yan. Yan ang nagumpisa eh. Palibhasa desperada dahil hindi na matutuloy ang ambisyon niyang makabingwit ng matabang isda. Minahal ko si Ramil, hindi dahil sa pagiging mayor niya. Hindi ako katulad mo na mukhang pera. Tama na! Ano ba? Gusto niyo ba pag-untugin ko ulo niyo? Sige na! Magsilayas na kayo sa harapan ko dahil naririndin ako sa inyo! Maniwala kayo sa akin, Mama. Wala akong kasalanan. Yan din ang gusto kong paniwalaan. Pero malalaman ko rin ang buong katotohanan kapag umusad na ang kaso. Gusto ko maging patas sa'yo. Kaya ikukuha kita ng mahusay na abogado na makakatulong ni Henry. Kayong nagpahuli sa akin pagkatapos ikukuha niyo ako ng abogado. Napaka-ironic naman, Mama. Very ironic talaga. Anak ko ang nagsampa ng kaso. Anak ko rin ang akusado. Masakit para sa akin ang pangyayaring ito. Dahil hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Siyempre si Kuyang kakampihan niyo. Kahit naman noon pa, siya laging pinapaboran niyo. Ni minsan nga, hindi ko naramdaman na pinahalagahan ninyo ko. Marahil nga hindi ako naging patas sa pagtrato sa inyong magkapatid. Pero gusto kong malaman mo na sa pagkakataong ito, nasa iyo ang simpatya ko. At umaasa ako na pareho niyo makakamtan ang hustisya. This court hereby find the accused Mr. Ramil Rosales Mendoza guilty beyond reasonable doubt for the murder of... Hindi! Hindi totoo yan! Hindi ko yan matatanggap! Sente ko! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Silencio! Silencio! Wala akong kasalanan! Inosente ko! Hindi ako kriminal!
Paano nga ba haharapin at tatanggapin ni Ramil ang masaklap na katotohanan? Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Quaton, at si Phil Cruz bilang Ramil. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Wala nang saysay pang kalayaan dahil wala na rin silbing sinasabi mong panibagong bukas. Naglaho ng aking kinabukasan dahil winasak ito ng isang maling paratang. Wala nang kwenta ang aking buhay dahil paubos ng aking lakas at panahon. Kaya sabihin mo sa akin, aanin kong bukas kung wala akong magigis ng umaga! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.
Sa wakas, makakatulog na rin tayo ng mahimbing. Naglaho na ang ating bangungot, kaya pwede na ulit tayong mangarap. Hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Hindi lang si Ramil ang kalaban natin. Maraming nag-aambisyon na pumalit sa trono ni Mama. Yun nga eh. Si Mama ang nakaupong gobernador ngayon. Alangan naman sa iba pa niya ipamana yung kanyang upuan. Hindi ganun kasimple ang lahat. Mabibigat pa rin ang aking mga kalaban. Kailangan talunin ko sila sa darating na eleksyon. Bakit? Kailan ba tayo natalo? Kailan ba natalo ang Misang Mendoza sa nakarang eleksyon? Si Mama, ikaw, at si Ramil. Oh, wala pang tumatalo sa inyo. Ano kaya kung kumandidato din ako? Total, isa din naman ako Mendoza. At sa isang linggo pa naman ang deadline ng filing of candidacy. Pwede pa humabol. Pwede. Pero ano naman ang alam mo sa politika? Wala ka namang alam kundi sundin ang mga kapritsyo mo eh. What? Mas maluho ka pa nga kesa sa akin. Yun nga eh. Kapag nagkaroon ako ng posisyon sa gobyerno, di na ako manghihingi sa'yo para sa mga kapritsyo ko. Kung hawak mo ang kaldero, nasa akin naman ang kaserola! Ano ba naman, Ma? Halos tinikman nyo lang ang pagkain inihanda ko. Ang sasarap pa naman ng mga ito. Oo nga naman, Mama. Di ba? Ito yung mga paborito niyong putahe? Wala akong gana. Bakit, Ma? Iniisip nyo na naman ba ang anak ninyong kriminal? Brando, huwag mo naman sana ipagdiinan ng salitang kriminal. Hindi naman ganun kasama ang kapatid mo. Ang bilis naman lumambot ng puso nyo. Nakakalimutan nyo na agad na pinagtangkaan niya akong patayin. Nakakulong na siya ngayon. Nakamtan mo na ang hustisya. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Ibaon na lang natin sa salimot. Yun ang gusto ko mangyari. Ganon na lang ba talaga kasi di ang galit mo sa kanya? Hindi mo na ba siya mapapatawad pa? Oo, Ma. Hindi ko siya mapapatawad. Dahil ng araw na pagtangkaan niya akong patayin, kinalimutan kong kapatid ko siya. Kinasusok naman ko siya. At mula ngayon, ayoko nang marinig pa kahit ang kanyang pangalan. Hindi ko na kayo masisisi, Mama, kung yun talagang paniniwala nyo. Dahil sa umpisa pa lang, hinuskahan nyo na ako. Gusto ko maniwala na wala ka talagang kasalanan. Pero guilty ang naging hatol sa'yo ng hukuman. Wala rin akong alam kung paano nangyari yun. Pero isa lang ang masasabi ko. Inosente ko. Wala akong kasalanan. Binantayan ko mabuti't pinag-aralan ang naging takbo ng paglilitis. Wala naman ako nakitang irregularities. Sa tingin ko naman naging patisan judge. Tapos, ang bilis pa ng pag-usad ng kaso. Dahil perpektong ginawang pag-frame up sa akin. At may hinala akong si Kuya Brando mismo ang may pakananon. Pero imposible ang sinasabi mo. Si Brando, uupa ng hard killer para patayin ang sarili niya. Isa yung kahibangan. 2 bodyguard niyang napatay. At muntik na ring mapatay ang kanyang driver. Pagkatapos, sa balikat lang ang tama niya. Kaya kahina-hinala talagang pangyayaring yun. Pwede ba, Ramil? Aminin mo na lang ang kasalanan mo. Huwag ka nang mag-imbento ng istorya. Oo na, Ma. Ako nang salarin. Ako na may kasalanan. Lagi namang ganun eh. Si Kuyang laging tama sa iyong paningin at akong laging mali. Hindi ako nagtataka kung bakit malamig ang trato niyo sa akin. Dahil hindi niyo ako mahal.
Si Kuya Brando na nga mahal nyo. Dahil kapakanan lang niyang iniintindi nyo. Nagkakamali ka, anak. Kita nyo na! Mali na naman ako! Tama na, Ama. Kung hindi rin lang kayo maniniwala sa mga sinasabi ko, mas makabubuti pang wag mo na akong kausapin. Ramil, Umalis na kayo, Ma. At huwag na kayong babalik pa. Dahil ayoko nang makita pa ang pagmumukha nyo. anak ko, huwag mo Hindi nyo pa ako narinig! Ang sabi ko, umalis na kayo sa aking harapan. Noong pa man, kinalimutan nyo na ako bilang anak. Kaya kalilimutan ko na rin kayo bilang aking ina! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi talaga yun ang gusto niya sabihin. Masyado lang po talaga siyang desperado. Kaya niya nasabi ang mga bagay na yun. Lilipas din po ang tampo niya sa inyo. Tapatin mo ako, Henry. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa palagay mo, masama ba akong ina? Naku, ma'am. Hindi ko po masasagot ang tanong na yan. Tanging ang dalawa ninyong anak ang pwedeng sumagot ng inyong katanungan. Pero yun ang niisip ni Ramil. Na hindi ako naging mabuting ina sa kanya. Gaya po ng nasabi ko sa inyo, ma'am. Nagre-rebelde ang kanyang kalooban. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil lilipas din ang kanyang galit at hinanakit. Naglaho kang parang bula. Iniwan mo ako sa ere sa kasagsagan ng paglilitis. At ngayong nahatulan na ako, bigla kang magpapakita sa akin. Ano ba gusto mong palabasin? Nang mga sandaling yon, naguguluhan pa ako. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Nakabase kasi sa magiging kapalaran mo, magiging desisyon ko. Anong ibig mong sabihin? Gumuho ng lahat ng ating mga pangarap. Kaya kalimutan na natin ang isa't isa. Tapusin na natin ang ating relasyon. Dinalaw mo ko rito para sabihin sa akin yan. Sana hindi ka na nagpakita sa akin. Kung balak mo rin pala akong iwan. Gusto ko maging maayos at malinaw ang lahat. Para naman maging maayos din ang ating paghihiwalay. Anong maayos ang pinagsasabi mo? Sa gagawin mong ito, lalo lang magiging miserableng buhay ko. Bakit, Pamela? Dahil ba sa nakabilanggo na ako? Kaya gusto mo na rin ibilanggong pag-ibig natin? Oo, tama ka. Mistulan na rin nakabilanggo ang pag-ibig natin. Dahil wala nang mararating yun. Hindi mo ba nakikita? Wala nang saysay pa ang ating pag-ibig. Kaya tanggapin na lang natin na hanggang dito na lamang tayo. Huwag mo naman akong parusahan ng ganito. Nakalugbog na nga ako eh. Pagkatapos, iiwan mo pa ako. Alam mo bang mas higit kitang kailangan sa mga sandaling ito? Kasalanan mo yan kung bakit ka nakalugmok ngayon. Ilang beses na kitang pinagsabihan na iwanan mo na ang politika. Pero hindi ka nakinig sa akin. Kaya yan tuloy ang napala mo. Bakit? Ginusto ko ba nangyari sa akin? Kung alam mo lang kung paano ako ngayon nagdurusa, hindi ko ito kayang dalhin mag-isa. Mababaliw ako, Pamela. Yun na nga eh. Nakababaliw talaga. Kaya kung gusto mo mabaliw, ikaw na lang mag-isa. Ano? Huwag mo na akong idamay pa!
Tama na yan. Baka sasamahan sa inyo ang labis na pag-inom. Isa pa, simula na ng kampanya bukas. Meron pa tayong rally. Kailangan naroon kayo. Hindi na ako makakadalo doon. Parang kaya mo ng pangunahan yun. Kailangan ko ang suporta nyo. At inaasahan din ng mga supporter natin ang inyong presensya. Kaya kailangan naroon kayo. Kulit mo naman eh. Sabi na ayoko dumalo sa rally nyo. Ano ba nangyayari sa inyo? Si Ramil na namambaan dahilan ng pagsisentimiento nyo? Huwag nyo sirain ang buhay nyo nang dahil lang sa walang kakwenta-kwentang tao. Tama na! Tigilan mo na ako! Sawang-sawa na ako sa pagsunod sa mga gusto mo! Kaya simula ngayon, wala na akong pakialam sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sabrina, nasaan na yung long sleeve at pantalong kong isusuot? Ay naku, hindi ko pa nalalaban. Ang tamad mo talaga. Meron naman tayong washing machine. Pride powder ang gamit natin detergent. Kaya madali ka na lang maglaba. Okay, sige, lalaban ko na ngayon. Kailan mo ba susuot yun? Bukas ng hapon, sa Grand Rally. Yun lang bang puting long sleeves yung isusuot mo? Lahat naman kami pare-parehong puti ang pinapangako eh. Pero sorry na lang sila dahil kahit sinong manalo sa amin, malamang itim ang aming ipakita. O Ramil, bukas na ang eleksyon ha. Oo nga eh. Na-miss ko ang pangangampanya. Sayang talaga yan eh. Dahil ang dami kong magandang plano para sa ating mga kababayan. Kaya nga eh. Dahil kung kasama ka sa mga kandidato, siguradong panalo ka na. Ang kaso tadhanang naging kalaban ko, kaya wala akong panalo. Huwag kang mag-alala. Dahil balang araw ay makakamtan mo rin ng hustisya. Yun ang malungkot. Dahil nakapiring ang hustisya. Di ba yun ang logo ng katarungan? Na ang ibig sabihin ay walang kinikilingan ang batas. Dapat nga sana ganun. Ang kaso naging literal ang kahulugan nun eh. Nakapiring ang hustisya, kaya hindi nito makita ang tunay na katarungan. At isa ko sa mga naging biktima ng bulag na hustisya. Hindi! Hindi ko ito matatanggap. Tama na! Tapos na ang laban! Nakapagpasya na ang taong bayan! Ayaw na nila sa atin! Kasalanan niyo ito, Ma! Iniwan niyo ako sa gitna ng laban. Hindi niyo ako sinuportahan. Kahit anong suporta ang gawin ko, kung talagang ayaw na nila sa'yo, matatalo ka pa rin! Kung nagpaubaya ka kay Ramil at kumandidato ka na lang sa ibang posisyon, makasakaling pareho pa kayong nanalo. At marahil, naiwasan na rin natin ang trahedyang nangyari sa ating pamilya. Si Ramil na naman ba, Ma? Ang kriminal bang yun ang paborito niyo ngayon? Hindi niyo ba alam na siya nagdala ng kamalasan sa pamilya natin?
Siya ang sumira ng ating pangalan! Kaya natalo ako sa halalan! Huwag mong sisihin ang kapatid mo! Sa Mama? dibdib ko, Ma? Ano nangyayari sa inyo? di Ma! makay... Ma! Isa na namang dagok ng tadhana ang haharapin ni Ramil. Hanggang kailan nga ba matatapos ang kanyang pagdurusa? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Quaton, at si Phil Cruz bilang Ramil. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabi pang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako. Ang bukas. Wala nang saysay pang kalayaan dahil wala na rin silbing sinasabi mong panibagong bukas. Naglaho ng aking kinabukasan dahil winasak ito ng isang maling paratang. Wala nang kwenta ang aking buhay dahil paubos ng aking lakas at panahon. Kaya sabihin mo sa akin, aanin kong bukas kung wala akong magigis ng umaga! May pangako. Ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ramil, pumayag na ang korte sa petisyon mo. Meron ka ng permiso para dumalo sa burol ng iyong mama. Bibigyan ka rin nila ng security. Yun nga lang, dapat raw na nakaposas ang iyong mga kamay. Okay lang yun. Kahit pati pa ako, iposas nila. Ang importante, makita ko si Mama. Isang bagay lang ang labis kong ikinalulungkot. Ano yan? Namatay siyang hindi kami magkasundo. Galit at hinanakit ang aking pabaon sa kanyang paglisan. Sa ngayon ba, may kinikim-kim ka pa rin galit sa kanya? Nagawa ko na siyang patawarin. Yun nga lang, hindi ko yun nasabi sa kanya. Hindi ko man lang siya nayakap at hindi ko nasabi kung gaano ko siya kamahal. Okay lang yun, Ramil. Basta ang importante ay wala nang galit dyan sa puso mo. At kung nasaan man siya ngayon, siguro naman matatahimik na siya. Siya nga pala. Anong araw ang itinakda ng korte para mabisita ko si Mama? Sa makalawa na ang libing ng mama mo. Kaya yun rin ang araw na itinakda ng korte para mabisita mo siya. Sa hapon pa naman ang libing niya, pero pwede ka nang pumunta ng umaga. Pinayagan na pala ng korting dumalaw si Ramil dito sa burol ni Mama? Oo, pumayag ang korte. Pero ako, hindi. Isinusumpa ko, hindi masisilayan ni Ramil ang bangkay ni Mama. Hindi naman kaya kawalan ng respeto kay Mama yung gagawin mong pagpigil kay Ramil. Ang pagpunta rito ni Ramil ang kawalan ng respeto. Pagkatapos ng ginawa niya, may lakas pa siya ng loob magpunta rito. Kapal naman ang mukha niya. Sa iyo may atraso si Ramil at hindi kay Mama. At saka isa pa, maraming dadating na media dito pagpunta niya. Kapag hindi mo pinayagan si Ramil na makita si Mama, tayo ang lalabas na masama. Wala akong pakialam. Tapos na ang eleksyon, kaya hindi na natin kailangan ng good publicity. Brando, Basta hindi ko hahayaang makatungtong si Ramil sa puneraryang ito. Ano ba? Papasukin niyo ako! Sino ba nag-utos na hindi ako pwedeng pumasok? Ako! Ako nag-utos. Hindi ka pwedeng pumasok. At sino ka para pagbawalan ako? Ang korte mismong nagbigay sa akin ng permiso na makapunta ako sa burol ni Mama. Oo, may permiso ka ng korte. Pero ako pa rin ang may jurisdiction sa puneraryang ito. Ako lang ang may karapatan dito. Ako ang magpapasya kung sino ang gusto at ayokong papasukin. Pareho lang tayong may karapatan. Hindi lang ikaw ang anak ni Mama. Anak din niya ako. Kaya hindi mo ako maaaring pagbawalan. Ano ba, bitiwan mo ko? Huwag mo akong harangan. Hindi pa pwede. Kung gusto mo makita si Mama, kailangan dumaan ka muna sa aking bangkay. Bakit, kuya? Bakit mo akong ginaganito? Wala akong kasalanan sa'yo. Hanggang ngayon ba naman, ayaw mo pa rin umamin? Nahatulan ka na ng korte. At wag mo na akong tatawagin kuya. Dahil wala akong kapatid na kriminal. Kaya lumayas ka. Huwag mo siyang itulak at ipagtabuyan. Hindi makatarungan ang ginagawa mo. Paglabag ito sa karapatang pantao ni Ramil. Huwag kang makialam dito. Hindi porke abogado ka, pwede ka na magdulong-dulungan. Sige! Demanda niyo ako.
At kahit sa ang korte, hindi ko kayo uurungan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. limang taon ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, narito pa rin ako sa bilangguan. At marahil, dito na rin ako mamamatay. At sa aking pagpanaw, ay kasamang malilibing ang hustisyang matagal ko nang inaasama. Kung sa bagay, matagal na nga palang nakalibing ang hustisya. Nauna na nga pala yung naglaho at namatay. Pero bakit ganun? Bakit buhay pa rin ako hanggang ngayon? Ano pa nga bang silbi ng patabon kong buhay? Ramil, may dalaw kayo. Malamang, si Henry na naman. Wala namang regular na dumadalaw sa akin maliban sa kanya. Oh, sabi ko na nga ba ikaw na naman ang bisita ko. At may dala ka uling pagkain. At pagkatapos mong kumain, ay mag-toothbrush ka gamit itong unique toothpaste. Ayan, kailangan ko yan. Siya nga pala, may good news ako sa'yo. Wala nang kahulugan sa akin ang kahit na ano pang good news na sasabihin mo. Malapit na, Ramil. Malapit ka nang makalaya. Ha? Nagpapatawa ka ba? Hindi ako nagbibiro. Umamin na ang tunay na salarin. At alam ko na kung sino ang mastermind sa pagtambang kay Brando. Yung dating governor na pumalit sa nanay mo. May taning na ang buhay niya, kaya nag-public apology na siya. Inamin niya ang nagawa niyang kasalanan. Kaya pwede na tayo mag-file ng petisyon para muling mabuksan ang kaso mo. Oh, bakit parang natulala ka? Hindi ka ba natutuwa? At ano naman ang dapat kong ikatuwa? E di, malapit ka nang makalaya. Makakamtan mo na rin sa wakas ang hustisya. Sabi ko naman sa'yo na matatapos din ang gabi at sisikat din ang araw na masisilayan mo ang panibagong bukas. Wala nang saysay pang kalayaan. Dahil wala na rin silbing sinasabi mo panibagong bukas. Naglaho ng aking kinabukasan dahil winasak ito ng isang maling paratang. Wala nang kwenta ang aking buhay dahil paubos ng aking lakas at panahon. Ramil. Kaya sabihin mo sa akin, aanin kong bukas kung wala akong magigis ng umaga. Sa wakas, Ramil, at nakalaya ka na rin. Anong gusto mong unang gawin? Gusto kong hiramin ang baril mo. Bakit? Anong gagawin mo? Magpa-practice lang ako sa target shooting. Gusto kong malaman
kung maayos pang aking pulso. Okay. Sigurado ka, ha? Baka naman may masama kang binabalak. Sa totoo lang, Henry, gusto ko talagang pumatay ng tao. Gusto kong itumbang nag-frame up sa akin dahil sinira niyang buhay ko. Alam mo namang may taning na ang buhay ng tao. Kaya nga niya ipinagtapat ang buong katotohanan. Pero ang tagal din niyang nagpakasasa. Ilang taon din siyang nanungkulan bilang gobernador ng ating lalawigan. At marami rin siyang kinurakot. Hindi lang sa akin may atraso kundi sa taong bayan. Ramil, kalimutan mo na ang iniisip mo. Dahil tadhana na ang sumingil sa kanyang pagkakautang. Mas mabuti siguro, kumain na lang muna tayo. Ayun ang restaurant to. O sige, nagugutom na nga ako. Kaya sa pagkain ko na lang ibubuhos ang pagkadismaya ko. Tama. May bumangga sa likuran natin! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nayupi ang bumper. Sir, pasensya na po. Hindi ko napansin eh. Pag-usapan na lang po natin. Babayaran ko po ang damage. Ano ba pangalan mo? Ramil Mendoza Jr. po. Ano? Ramil Mendoza? Magkapangalan tayo? Anong pangalan ng nanay mo? Pamela po. Anak ka ni Pamela? Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Dalawang buwan akong buntis nang masangkot ka sa kaso ni Brando. Iyon ang dahilan kung bakit ako biglang nawala nung kasagsagan ng iyong paglilitis. Umuwi ako ng Bicol at doon ako nanganak. Bakit mo yun inilihim sa akin? Dahil ayoko nang dagdagan pa ang alalahanin mo. At isa pa, desidido na ako makipaghiwalay sa'yo. Kaya wala nang dahilan pa para sabihin ko sa'yo ang katotohanan. 25 taon na nga nakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mong pagtalikod sa akin. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Pagkatapos, nalaman ko naman ngayon ang ginawa mong paglilihim. At dahil doon, muling nanariwang sugat dito sa aking puso. Damang-dama ko ngayon ng hapdi at kirot dito sa aking dibdib. Patawarin mo ako, Ramil. Patawarin mo ako. Hindi ko rin gustong magkahiwalay tayo. Pero yun ang nakatakda nating kapalaran. At huwag kang mag-alala. Dahil hindi pa naman siguro huli ang lahat. Napakahabang panahon ang nasayang sa akin. At lalong tuminding aking panghihinayang dahil ipinagkait mo sa akin ang katotohanan. Kaya nga, inuulit ko. Patawarin mo ko, Ramil. Patawarin mo ko.
Bakit, Mami? Bakit kayo naglihim sa akin? Ang tagal kong naniwala na patay ng aking ama. Hindi ko ginustong itago sa iyong katotohanan. Pero yun ang hinihingi ng pagkakataon. Unawain mo naman sana ako. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano ko kayo unawain. Kaya kong tanggapin ang katotohanan na isang bilanggo ang aking ama. Pero ang ginawa niyong pagsisinungaling, iyon ang hindi ko matangkap. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. I hate you, Mami. I hate you. Hindi ko kayo mapapatawad. Ano ang naghihintay na kapalaran sa mag-amang Ramil ngayong natuklasan na nila ang katotohanan? Mga nagsiganap, Dionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Quaton, at si Phil Cruz bilang Ramil. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako. Ang bukas. Wala nang saysay pang kalayaan dahil wala na rin silbing sinasabi mong panibagong bukas. Naglaho ng aking kinabukasan dahil winasak ito ng isang maling paratang. Wala nang kwenta ang aking buhay dahil paubos ng aking lakas at panahon. Kaya sabihin mo sa akin, aanin kong bukas kung wala akong magigis ng umaga! May pangako. Ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas.
Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Aanin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Mabuti na lang na andyan ka, Henry. Dahil kung wala ka, para ako ngayon isang basang sisiw na walang masisilungan. Ramil, pareho lang tayong basang sisiw. Nag-iisa na ako sa buhay. Matagal na akong biyudo at may kanya-kanya ng pamilya ang aking 3 anak. Mabuti ngang naririto ka dahil meron na akong kasama. May iba ako. Kumusta na pala si Kuya Marlon? Ano na bang lagay niya? Nako, malala na ang sakit niyang diabetes. Sa katunayan, putol na ang kanyang kaliwang paa. Pagkatapos, marami pang naging komplikasyon kaya miserable na ang kanyang buhay. Marahil ay sinisingil na siya ng kanyang mga utang. Inuna niya ang sarap sa buhay. Nagpakasasa siya noon sa layaw, kaya nagdudusa naman siya ngayon. At least mga utang niyang kanyang binabayaran. Samantalang ako, nagbayad naman sa utang ng ibang tao. Nakapangihinayang talagang 25 taong nawala sa akin. Tapos na yun, Ramil. Forget about it. There is no need of crying over the spilled milk. Life must go on. Kaya wag mo nang isipin ang panahong nawala sa'yo, kundi ang panahong nalalabi pa sa buhay mo. Kumbaga sa buong araw, nasa dapit hapon na ako ng aking buhay. Wala na akong ibang magagawa kundi pagmasdan at hintayin ang pagsapit ng gabi. Huwag mong sabihin yan, Ramil. Kahit matanda ka na, ay marami pang pwedeng mangyari. Dahil pwede ka pang mabuhay ng 10 hanggang 20 taon pa. Kaya hindi pa uli ang lahat upang muli kang mangarap. Sa bagay, nang malaman kong may anak ako kay Pamela, parang nagkaroon ng saysayang patapon kong buhay. Hindi patapon ang buhay mo, Ramil. Time is gold. Habang palapit ng palapit tayo sa mga huling araw ng ating buhay, ay lalo namang tumataas ang halaga ng bawat sandali. Kaya samantalahin mo ang nalalabing panahon sa iyong buhay. Nakalaya na pala si Ramil. Sino nga bang mag-aakalang inosente nga siya? Ang tagal mong namuhi at nagalit sa kanya. Samantalang, hindi naman pala siyang dapat mong kapuutan. Oo. Naging biktima lang siya ng malupit na kapalaran. Pero sa kabila ng lahat, parang nakadarama ako ng inggit.
Bakit mo naman nasabi yan? Dahil malaya na siya. Nakawala na siya sa miserableng buhay. Samantalang ako, hindi na makalalaya pa dito sa aking kinalalagyan. Dahil ang wheelchair na ito na aking inuupuan, ang aking bilangguan. Kumusta na ang magaling kong utol? Ramil, salamat naman at napasyal ka. Salamat din. At pinagbuksan ako ng inyong kasambahay. Akala ko kasi, bawal pa rin akong pumasok sa pamamahay na ito. Naparito ka ba? Para ako ay iyong sumbatan. Sige. Gawin mo. Kahit pamurahin, laitin mo ako. Tatanggapin kong lahat ang mga sasabihin mo. Kahit pahabang buhay kitang laitin, burahin at sumbatan, kulang pa rin yung kabayaran para sa 25 taong nawala sa akin. Pareho lang tayong naging biktima ng tadhana. Kung nagdusa ka sa loob ng 25 taon, 25 taon naman akong nabulag sa katotohanan. At inaamin ko na ang aking malaking pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Dahil tutulungan kitang ituwid ang pagkakamaling yun. Tototohanin ko ang iyong maling akala. Ramil, anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak kang baril? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag, Ramil! Huwag! Diba? Paulit-ulit niyo akong pinaparatangan na isa akong kriminal. Kaya tototohanin ko ang inyong paratang. Sige, Ramil. Kalabitin mo na ang gatilyo ng hawak mong baril. Sige. Patayin mo na ako. Nang matapos na ang paghihirap ko, pasasalamatan pa kita kapag pinatay mo ko. Huwag! Dahil pag pinutok mo yan, Ramil, siguradong babalik ka sa bilangguan. 25 taon na akong nagdusa. Kaya bayad na ako sa aking magiging kasalanan. Kaya nga, gawin mo na. Patayin mo na ako. Ano ba ang hinihintay mo? Sige na. Iputok mo, Ramil. Iputok mo! Ang akala ko pa naman ay gagamitin mo sa pagpapractice sa target shooting. Kaya mo iniram itong baril ko. Yun pala, ay susugod ka kina Brando. Anong ginawa mo ron? Ano pa? Di ginamit kong baril mo? Ha? Oo. Nakatatlong putok nga ako eh. Ano? Sino naman ang pinaputukan mo? Walang hiya ka, Ramil. Huwag ka magbiro ng ganyan dahil pati ako isasabi sa katarantaduhan mo. Hindi ako nagbibiro. Ginamit ko talagang baril na yan. Pinatay mo ang iyong kapatid? Yun talagang bala ko. Pero nakapagpigil pa ako. Kaya doon ko ipinutok sa kisame yung baril na yan.
Itatago ko na to. At hindi ko na uli ito ipapahiram sa'yo. At baka kung ano pang magawa mo. Oh, ako na lalabas. Pamela, bakit napasugod ka? Si Junior kasi, Bakit? Anong nangyari sa anak ko? 2 araw na siyang hindi umuwi. Ganun naman pala eh. Baka naman nagtampo lang siya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Uuwi rin yun. Pero kinakabahan pa rin ako. Paano kung may masama nang nangyari sa kanya? Hindi ko siya makontak dahil laging unattended ang cellphone niya. May contact number ka ba ng mga kaibigan niya? Oo, nakausap ko mismo ang best friend niya pero wala rin siyang alam. Oh, ayan yan. Baka siya na ang tumatawag. Oo nga. Hello? Oo, kamakalawa pa. Ganun ba? O sige, ikaw na muna bahala sa kanya. Sinong tumawag? Yung kapatid ko sa Bicol. Sabi ko. Naroon daw sa kanila si Junior. Ayun, salamat naman at nasa mabuti siyang kalagayan. Mas mabuti pa siguro kung pumunta na lang tayo ng Bicol at sunduin natin siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napakasakit ng ginawa ni Mami. Napakahabang panahon na pinaniwala niya ako sa isang kasinungalingan. Naintindihan kita, Junior. Dahil pareho tayo ng nararamdaman. Wala rin akong alam. At ngayong natuklasan mo na ang katotohanan, matatanggap mo ba bilang ama ang isang ex-convict na katulad ko? Wala akong pakialam kahit sino pa kayo. Dahil kahit ano pa ang inyong nakaraan, kayo pa rin ang aking ama. Junior, anak, pwede ba kitang yakapin? Sige po, Tati. Yakapin niyo ako. Matagal din akong nanabik sa kalinga at pagmamahalan ng isang ama. Anak, patawarin mo ko. Dahil hindi ko naibigay ang kalinga at pagmamahal na yung inaasam. Wala kayong kasalanan, Daddy. Naging biktima lang kayo ng mapagpirong tadhana. Huwag kang mag-alala. Dahil ilalaan ko sa iyong mga huling sandali ng buhay ko. Ganon din po ako. Aalagaan ko kayo hanggang sa huling hibla ng inyong hininga. Alam mo bang, halos mabaliw ako sa pag-aalala sa iyo. I'm sorry, Mami. Masyado ko lang po talagang dinamdam ang ginawa niyo. Anak, hindi ko intensyon na saktan kita. Ginawa ko lamang ang inaakala ko makabubuti ng mga sandaling yun. Kaya sana naman, papatawad mo na ako. Tapos na yon, Mami. Kalimutan na natin yon. Ang importante, nakilala ko ang aking tunay na ama. At ngayong pareho naman kayong single ni Daddy, baka naman po pwedeng
magkasama-sama na lang tayo bilang isang pamilya. Kung papayag ang daddy mo, hindi ako tututol. Oh, ang baho mo na, Brando. 2 araw ka na kasing hindi naliligo. Paliliguan kita, ha? Meron namang Shield bath soap sa banyo. Para guminawa ang pakiramdam mo. Sana nga, Sabrina. Sana nga kayang linisin ang sabon ng aking marumi at miserableng buhay. Bakit kasi nagpigil pa si Ramil? Sana pinatay na lang niya ako para natapos na ang aking paghihirap. At pagkatapos, ano? Anong mangyayari sa akin? Ayaw mo nun. Mawawalan ka na ng inutil at alagaing asawa. Kung sa bagay, parang gusto ko na rin sumuko. Kaya kung mamamatay ka, di sama mo na rin ako. Salamat, Ramil. Nagawa mo pa rin akong patawarin. Wala naman akong mapapala, kuya. Kung magtatanim ako ng galit dito sa puso ko. Dahil lalo ko lang pahihirapan ang sarili ko. At isa pa, gusto ko lang mabuhay ng tahimik at walang kaaway. Tama ng 25 taong ginugol ko sa magulo at madilim na mundo. Ano ngayon ang plano mo? Magsasama na kami ni Pamela kasamang aming anak na si Junior. Unpredictable talaga ang tadhana. Sino nga ba mag-aakala na magkikita pa kayong muli ni Pamela? At meron na pala kayong anak. Oo nga. Noong araw na makalabas ako ng kulungan, ang buong akala ko talaga na wala na rin saysay ang aking kalayaan dahil patapon na ang aking buhay. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Kahit kaano pa kahabang madilim na gabi, ay darating pa rin ang maliwanag na umaga. At ngayon nga, nasilayan ko ang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Quaton, at si Phil Cruz sa papel na Ramil. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz.
Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.